Una makita ko na pumapasok na sa school yung mga kalaro ko nun, nagsabi na din agad ako kay nanay no na papasok na din ako. Sure ka bang papasok ka na? Baka naman gusto mo lang kasi andun yung mga kalaro mo ah. Gusto ko na po. Marunong naman na po ako magbilang at magbasa. Sige, i-enroll kita bukas. Yes, sige nay. Excited na ako. Pumasok na nga din ako sa school noon. Bale, sa baba ng barangay hall ang classroom ng kinder noon kasi nakahiwalay siya sa elementary school. Ma'am, enroll ko lang po tong si Jed. Gusto na daw pong pumasok eh. Ah, sige po. Halika Jed, pasok ka na sa loob. Oh, Jed, papasok ka na daw. Sasama pa ba kita? Wag na po, Nay. Kaya ko na po. Ayaw ko pala noon na sinasamahan ako ni nanay sa loob ng classroom. Di tulad ng mga klase ko na ayaw magpaiwan sa mga nanay nila. Kapag may ginagawa kaming activity noon, ayaw ko nang tinuturuan ako. Gusto ko siyang magets ng ako lang. Oh, alam mo ba yun? Opo, Nay. Madali naman ako natuto agad noon kahit balita ko ng isang buwan sa pagka-enroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pumapasok na din ako mag-isa noon dahil hindi na ako nagpapatid kay nanay. Oh, sino makakasagot nito? Ikaw, Aaron. Di ko po alam. Naku, napakadali na niyan ha. Sino makakasagot nito? Ikaw, Jed. 3 plus 2. 1, 2, 3 plus 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 po. Very good. Pwede lang kayong mag-recess kapag tama ang sagot nyo ha. Kay teacher na din pala kami bumibili ng pagkain kapag recess nun kasi wala namang kantin sa barangay hall eh. Proud na proud pa ako nun kapag umuwi ako sa bahay kasi pinapakita ko kina nanay na lagi akong may star sa papel kasi nakaka-perfect score ako. Wow, very good! Nga pala, nanggaling ako sa bayan kanina. Binilang kita ng avocado oh. Pag-aralan natin yan ha. Wow, ang ganda nay! Ngayon naman ay magko-coloring tayo. Mag-drawing kayo ng mansanas tapos kukulayan nyo. Ang kulay nito ay red ang mansanas, tapos ang dahon ay green. Natapos ako mag-drawing ng mansanas nun, kaso di ko siya makulayan kasi wala akong Crayola nun. Hindi pa kasi kaya ng budget kaya di ako nabilan ni nanay nun. Ha? Hiram ka muna sa akin. Salamat. Ang galing mo naman mag-drawing. Yung akin kasi parang kamatis. Pangalanan na lang natin siya bilang Angel. Si Angel lang yung naging kaibigan ko noon nung nasa kinder ako. Sabay kaming umuwi lagi noon kasi pareho lang yung daan pa uwi sa bahay namin. Pero one time, oh mga bata, magbabasa naman tayo ha. Ang hindi makakabasa, alam nyo na, hindi makakauwi ng maaga. Halos kalahati na ng klase nakauwi noon nung matawag ako. Oh, basa. Kalabaw. Very good. Oh, pwede ka nang umuwi, Jed. Pero hindi agad ako umuwi nun kasi hinihintay ko si Angel para may kasabay ako umuwi. Kaso nung tinawag na siya ni Ma'am, bigla na lang siya natulala sa unahan kasi hindi niya alam kung paano basahin yung pinapabasa sa kanya. Pinilit na din akong pauwiin ni teacher noon kaya wala na akong choice kundi umuwi nung mag-isa. Takot na takot nga ako noon kasi bali-balita noon na may puting van daw na dumadaan tapos nangunguha ng bata. But luckily, wala naman dumaan nung time na yon kaya nakauwi ako ng safe. Pero pagdating ko sa bahay, Nay, ba't nakalak yung pinto? Nay, nasa... Bakit nyo naman ako iniwan? Nasaan na kayo? Buti na lang, lumapit sa akin yung lola ko noon. Tapos, sinabi niya sa akin na nasa palayan lang daw si nanay kasi nag-aani ng palay. Sinama muna ako ni lola nun sa bahay nila tapos pinagtimpla niya ako ng chocolate at pinakain ng tinapay. Jed? Toy? Nanay? Lola, andyan na po si nanay. Nay, akala ko po lumayas na kayo.
Bakit ko naman ikaw iiwan? May pinuntahan lamang ako. Naglalakad ako nun para bumili sa tindahan nang nakasalubong ko si Angel na umiiyak. Uy, bakit ka umiiyak? Kakauwi mo pa lang. Ngayon lang ako pinauwi ni teacher eh. Akala ko nagloloko lang siya nun, pero naka-uniform pa siya nun, kaya siguro totoo nga na hindi agad pinapalabas ni ma'am yung hindi nakakabasa. Sige nga, recite mo nga yung 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 96, 97, 98, 99, 100! Yay! Ang galing talaga! Wala na ako masyadong natatandaan nung kinder ako. Sa tagal ng panahon na nangyari yon, medyo nabura na din yung iba sa isip ko. Pero tumanggap din ng tulong kung kinakailangan. And syempre, mag-aral ng mabuti. At saka, alam nyo ba, di na ako nag-daycare nun. Kasi diretso kinder to grade 1 na agad ako. Di ko alam kung bakit ganun. One time, pumunta yung ate ko ron sa school niya kasi may gagawin daw siya nun, tapos sumama ako. Wala pa naman sana kaming balak i-enroll ako nun sa grade 1. Pero nung nakita ako ng teacher dun, pinabasa niya ako ng isang sentence. Kakilala kasi ni nanay yung teacher nun, kaya namukhaan niya siguro ako. Ang mga bata ay masayang naglalakad patungo sa eskwelahan. Magaling ka na palang magbasa eh. Sige, enroll na kita. Kilala ko naman si nanay mo, ako na magsasabi sa kanya. At dito magsisimula ang elementary days ko na ikikwento ko sa inyo sa susunod na video. Kayo naman ang tatanungin ko, may inaalala pa ba kayo nung nasa kinder pa kayo? Kung meron, comment nyo din dyan sa baba. Yun lang, subscribe. Bye! So, ayun guys, sensya na kasi medyo rush yung pagkakagawa ko nitong animation. Kasi kailangan ko lang talaga siyang ma-upload ngayong week na to. Kasi ayoko naman masyado ko yung